malaki ay ayos sila. Papadot-dot. Sipit, ganun din pinapaitin ka na. Nakakalibang eh. Papadot-dot. Nung bago mag-get yan, sa application. Isa lamang po ako sa silent listener ng Barangay Love Story. Sabi na nila, kung dyan ang talikod ka, kwenta na pinibigay. Sobrang thankful pa nga ako dahil hindi ako nawawalan ng tulisakin na wala akong kung karapatan magreklamo dahil ang buhay na pinasamasa ko rin ang buhay na araw-araw kong dinadalangin noong bata pa lamang ako. Lingid sa kalaman ng taong nakakakilala sa akin ay hindi naging maganda ang buhay ko noong bata pa lamang ako. Tourist of the poor kung may tuturing ang estado namin, kasama ang nanay kong si Melba. Sa squatters area lamang kami nakatira noon. Wala kaming sariling gamit sa bahay, walang kuryente at ni palikuran ay wala kami. Wala akong kinalakhang ama. Pero ang kwento sa akin ng nanay Melba ko ay iniwan kami ng tatay ko noong 2 years old pa lamang ako. Dahil mas pinili niyang sumama sa ibang babae kesa panindigan kami. Gilbert, ano ginagawa mo? Bakit ka nag-i-atake? Aalis na ako rito. Ano? Saan ka naman pupunta? Hindi mo na kailangan malaman pa kung saan ako pupunta. Kailan ka naman papalit? Hindi mo yata naiintindihan yung sinabi ko. Aalis na ako. Hindi na ako babalik dito. Anong sabi mo? Eh, paano si Sally? Iiwan mo siya sa akin? Bahala ka na sa kanya. Kung gusto mo siyang ipagpon, ipagpon mo siya. Wala na akong pakialam. Ano ka lang pakialam? Ano mo yun, Gilbert? Paano mo nasasabi ang bagay na yan? Hindi ko ginustong magkaanak. Alam mo yun. Aksidente lang yung nangyari. Ngayon, kung gusto mong alagaan yung bata, edi alagaan mo. Kung ayaw mo, ibenta mo na lang. Naririnig ko ba yung sinasabi mo? Oo, at malinaw yung mga sinabi ko. Tapos na tayo, Melba. At sa'yo na yung bata kung gusto mo. Paano mo nagagawa to? Dahil ba sa babae ko? Tsaka nagutos na iwan mo kami, kaya ka nagpapaganito. Huwag mo na idamay dito si Rita. Ako ang nagdesisyon na sumama sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Ah, talaga? Paano wala siya kinalaman dito? Eh, siya ang dahilan kung bakit mo kami iiwan ng anak mo. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako aalis. Eh ano? Anong dahilan? Sabihin mo sa akin! May Kasi iba ako. ayoko na sa'yo.
Ganun lang kasimple yun. Hindi na kita gusto. Sawa na ako sa buhay na meron tayo. Gusto ko magsimula ulit. Dahil hindi naging maganda ang buhay ko sa'yo. Ang kapal mo tumago! Grabe ka, Gilbert! Iniwan ko lahat para sa'yo! Nasira ang pangalan ko dahil sa'yo! Nilaglaban kita sa pamilya ko tapos ganito gagawin mo sa akin! Kasalanan mo na yun. Masyado ka nagpabulag sa pag-ibig, Melba. Sa susunod, huwag mong ibigay ang lahat sa isang tao para kapag iniwan ka, may matitira para sa'yo. Hayop ka! Anong klaseng lalaki ka? Hindi ka nalaya sa pinagkagagawa mo! Kanino naman ako mahihiya? Sa'yo? Wala ka namang ambag sa buhay ko. Tigilan mo nga ako. Walang Pareho iya lang ka. tayo walang iya. Huwag kang magmalinis. Dahil pareho lang tayong makasalanan. Sige, umalis ka! Iwan mo ako, iwan ko rin si Sally! Sabi ko nga sa'yo, Kaya ikaw na pala, ang bahala sa batang yun. Pare-pareho pa Kung lang gusto mo may siyang iwan mag-isa, ka-fetching eh. bahala ka. Gilbert! 2 taong kulang lang yung anak ko! Paano ka nagagawa to? Pasensya na. Pero kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Naiwan na kita. Sandali, Gilbert! Sandali lang! Ano? Parang naawa mo na! Huwag Please mo lang. kami iwan! Hindi ko alam kung paano kami mabubuhay nang wala ka! Please, huwag ka na bumalik! Nagmamakaawa ako sa'yo! Dito ka na lang! Huwag kang lumuhod dyan. Kahit paluran mo ako, aalis pa rin ako. Kaya maawa ka sa sarili mo. Isipin mo naman yung anak mo! Wala siyang magiging ama! Hanahan mo na lang ba yun? Wala din akong amang kinalakihan. Kaya siguradong kakayanan din niyang mabuhay ng walang tatay. Alis na ako. Huwag mo na akong habulin. Gilbert! Sandali lang! Gilbert! Walang yaka ka! Para may sana kayong dalawa! Sinusumpa mo tong araw na to! Hindi kayo magiging masaya ng babae mo! Wala kang kwenta ka ba? Makulong ka sana sa impyerno! Simula noon ay mag-isa na akong itinaguyod ni Nanay Melba kahit na sobrang hirap ng buhay namin noon. Pagtungtong ko ng edad na 8 ay nagkaroon ng live-in partner si Nanay, isang construction worker. Noon ay mabait pero sakalang ba sa butong ugali nito nung nalulong na siya sa sugat. Naging mapanakit ang boyfriend ni Nanay lalo na tuwing lasing ito. Halos gabi-gabi niyang sinasaktan si Nanay noon. At maging ako ay hindi nakalikas mula sa malulupit nitong kamao. Halos 2 taon din namin tiniis ang pang-aabuso sa amin ng boyfriend ni Nanay, Papa Dudu. Hindi niya magawang iwan ang lalaki dahil malaki ang naitutulong niya sa amin pagdating sa mga gastusin namin sa bahay. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang ni-raid ng mga pulis ang bahay namin dahil nagtutulak pala ng droga ang kinakasama ni Nanay. Ay, Nakulong ang lalaki at simula noon ay hindi ko na ulit siya nakita pa sa buhay namin. Muli ay naiwan kaming mag-ina para harapin ang problema namin. Tagal na kulong yun. sigurado. Madudot, hindi ko Pag-pusher ka, matagal. makakalimutan kung gaano kahirap ang naging buhay namin.